Ibiblid natin dahil pagka nagtagal tayong tumatakbo lalo na sa trapikan ay naninigas siya. Meron tayong ituturong technique sa inyo sa pagbiblid. So yan mga katuwit, ito yung ating bleeder pin. Lalagyan lang natin ng hose yan. So ito matagal ko nang ginagawa dati pa sa kotse, lalo pag wala kang kasama. What's up mga kadito? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At tayo ngayon ay magbi-bleed nitong ating rear brake sa NMAX natin. Ayan. So, i-bleed natin dahil pagka nagtagal tayong tumatakbo lalo na sa trapikan ay naninigas siya, naninikit. Or sobrang tigas, pindutin. So, check natin kung mayroon siyang hangin. So i-bleed natin at ngayon ay mayroon tayong ituturong technique sa inyo sa pag-bleed ng ating preno. Kahit wala tayong assistant ay pwede tayong makapag-bleed. So ganito lang. Gamit lang kayo ng hose. Ayan, hose. Hose. Tapos isalpak nyo dito sa inyong bleeder pin. So ayan mga katuwit, ito yung ating bleeder pin. Lalagyan lang natin ng hose yan. So ito matagal ko nang ginagawa dati pa sa kotse, lalo pag wala kang kasama, wala kang taga bumba or taga luwag dito. So ito, isuot nyo lang itong hose dito sa bleeder pin. Yan, isuot lang natin. Ay, aray ko. So medyo malaki yung bleeder pin ng NMAX eh. Ayan, tapos ilagay nyo lang sa baso. Okay. So ang gagawin natin, bubumbahin muna natin dito. Tapos tatalian natin. So wala kasi tayong taga hawak eh. So gawin natin bomba. Ito bubumbahin natin bomba. Tapos tatalian natin. Wala kasi tayong taga hawak. So paano nga ba? Saklit lang. So yan, bubumbahin lang natin ito mga katuwit. Bomba. Yan, bomba. Tapos tali. Ayan, tali lang. So pagkabomba nyo, tali. Tapos dito luluwagan natin sa ating bleeder pin. Ayan, kung makapansin nyo. Ayan. Okay. So isa pa. Higpitan ulit natin. So kung mapapansin nyo, ayan, meron nang lumabas. Ayan. So may lumabas na. So ngayon, ayan, pansin nyo, naka ano na yan, oh, lumapat na siya. So ngayon ang gagawin natin, ating bubumbahin ulit, tapos tatalian ulit natin. So yan, nakatali na ulit, wala kasi tayong katulong. Ganyan ang technique mga katuwit. Tapos dito, ayan. So pagka nagkaroon na yan ng laman, yan, pwede nang bumbahin yan dire-diretso. Pwede niyang bumbahin yan. So kahit tanggalin nyo na yung tali dito, pwede nang dire-diretso bumbahin hanggang sa lumusot. So ngayon, ayan na, lumulusot na siya. So gagawin natin ay bubumbahin natin ang dire-diretso.
Tapos tatalian, ano natin, sasalinan natin ng bagong brake fluid. So yan, buksan na natin. Yan. Andiyan na pala yung ano mo. Yung, nung ano pa, Webes. So yan na. So bubumbahin lang natin to ng bubumbahin mga katuwit. Ayan. Hanggang sa lumusot doon. Pansinin nyo doon sa kabila. Kahit hindi nyo na kailangan higpit-higpitan yan. Ayan, lumulusot na yung ano dyan. Brake fluid. Tapos magsasalin tayo ng brake fluid. Kailangan sa Inmax DOT3 or DOT4. Ayan, DOT3 yung gamit natin. So yan kasi yung required na brake fluid sa Inmax Aerox. Ayan. 225. Ha? 225. Merienda. Yan, bumbahin lang natin ang bumbahin. Kaya pa kaya doon? Ha? Kailangan na relay niyan. Kaya pa kaya? Na? Kabit? Eh, kung ikakabit mo kaya pa ya. Kaya pa. So yan, pangatlong bawas na yan mga katuwit. Tapos silipin natin dito. Ayan lumabas na dyan yung fluid. Ayan, madumi na rin siya Ayan, dumi. So sa ganyang paraan mga katuwit, hindi yan sisingaw. So ang gagawin natin ay ating i-release na ng ano yan, hanggang sa luminaw. Hanggang sa luminaw. 225? Oo. May shipping kasi yan Ayan, medyo malinaw na siya mga katuwit. So yan lang ang technique sa pagbi-bleed mga katuwit pagka wala kang kasama. Huwag niyong pasasagarin ng sagad na sagad kasi baka magkahangin ay lalong magkakaproblema. So maganda niyan. Ayan. So bawasan pa natin ng konti. Lalagay mo to dito. Kala ko wala ako. Ayan, malinaw na mga katuwit. So, malinaw na dito. Tingnan natin yung lumalabas. Malinaw na rin Ayan So, ang gagawin natin sa pinakahuling ganyan, kapag malinaw ng ganyan, tatalian ulit natin. Saan ba yung panali ko? Nawala na yung panali ko. Panali. Sana. So, tatalian ulit natin para ma-fix natin yung ma-contain natin yung ating brake fluid. So ito. So pipindutin lang natin ng ayan, pindot, tapos tatalian natin ulit. Ayan, tali. Ayan yung technique pagka wala. Tapos halinan na natin dito. Last na sali natin. Hindi naman kailangan punong-puno yan dahil yan ay may level. Okay. Tapos ang gagawin natin dito ay isasarado na natin. Ayan. Isasarado na natin yung ating valve, ating bleeder pin. So sa ganitong pagbibilid mga katuwit, malinis.
hindi tatapon yung ating brake fluid sa caliper. Okay, so bali ito yung nakuha natin. Ayan, medyo madumi na siya, oh. Pero hindi pa naman sobrang dumi, yun nga lang, mas maganda, nalinis na natin. So maaari nakuha natin yung isang buong ano, kung may hangin man siya. So nailabas natin kasi sa sobrang dami niya, no. Halos kalahati dun sa brake fluid natin yung inubos natin. So yun lang, ganun lang yung simpleng pagbi-bleed na hindi mo na kailangan ng katulong. Kasi ang preno talaga pag nagbi-bleed may katulong, may taga pihit or may taga bomba. So pwede na natin tanggalin to. Tapos kung mayroong mga tagas-tagas, punasan nyo agad kasi para hindi masira ang flarings. Tapos ilagay na natin yung ating goma. Ayan. And then yung ating cover. So ito hindi mo na kailangan sobrang higpit mga kaduit, kasi pagka minsan sobrang higpit mahirap kalasin. So alalay na higpit lang, hindi naman tatagas yan dahil meron yung goma. So yun lang, ganun lang mga kaduit. So sana ay mawala na yung tumitigas sa preno natin. Ayan. Tumaas siya, oh. Okay, tapos lilinisan naman natin yung caliper natin para ma-refresh siya, ilulubricate natin. So yun lang, thank you very much, God bless po sa inyong lahat, magandang hapon.